fall, prison shake at the sound of Jesus' name. Lives made whole, hearts awake at the sound of Jesus' name. Chains will fall, prison shake at the sound of Jesus' name. Lives made whole, hearts awake at the sound of Jesus' name. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. For the Spirit is here, let there be freedom, let there be freedom. Feels like the weight has been lifted. Grace is waiting. Come on. Dance like the weight has been lifted. Come on. Dance like the weight has been lifted. Grace is waiting for you. Dance like the weight has been lifted. Grace is waiting. Oh, dance like the weight has been lifted. 'Cause He did it. Yes, He did it. Oh, dance like the weight has been lifted. Grace is waiting. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. For the Spirit is here, let there be freedom, let there be freedom. Let there be There in the valley, I have all that I need. When fear is surrounding, your love guarding me. Good morning everyone. At good morning din yung mga kasama natin na naka-online right now. Good morning po sa inyo. Luzon, Visayas, Mindanao, and the rest of the world. Ayan. Kasi Shalom International Ministries po tayo. Okay? Musta naman po kayo? Masaya? Masaya? Okay. Pero okay lang, naiintindihan ko minsan ang buhay talaga may malungkot, may masaya, pero you know what? Ang maganda andito kayo. Ano yung mga problema sa bahay? Huwag niyong iwanan sa bahay kasi pag uwi niyo andun pa rin yung problema. Pero pumunta tayo dito, dalhin po natin yung problema. Because your sorrows, your pain, God will give you joy pag dinadala natin dito. Kaya nga po, pag yung sa bahay nyo, sanda katutak na hugasin, punta nyo dito, may joy tayo, no? May dishwashing liquid po tayo, okay? Isang patak, katumbas yung isang katutak. Pero alam nyo po ba na dito sa church may joy din?
Pero hindi siya dishwashing liquid, washing liquid po siya. Yun ang blood ni Jesus. Kaya pag andito po tayo, pwedeng i-wash po ni Lord yung mga problema po natin, dalhin po natin sa Kanya, and everything, makikita po natin yung kagandahan na gagawin ni Lord sa atin. Okay? So, okay lang po po yun? Okay? Kung someone, sabi nga, pero parang dito, parang mga mukhang may naiwan dito. Iniwan po ba kayo? Okay? Yung mga, may nag-expect, yung mga meron po dyan, parang ganito mukha talaga, hindi kakaiba no? Pero okay lang yun, kung may gusto ka, inaayawan ka, okay lang yun. Malay mo bukas, ayaw mo rin sa kanya. Naunahan ka lang, di ba? Naunahan ka lang. So okay lang yun, okay? Kaya punta tayo dito kay Lord, muna natin dadalhin and we'll feel the joy na ibibigay ni Lord sa atin. That's why I believe okay na po tayo, no? Mag-focus po tayo and join me in prayer. Okay? Come on, let's pray. Heavenly Father, dito kami ulit. Nagpapasalamat, Panginoon, nagpapakumbaba, Panginoon, na hiningi po namin ang iyong presensya, Panginoon. At this time na be with us, ganun din, O Lord, yung aming service para patuloy na mabuksan ang aming puso, ano man yung mga kabigatan po namin. We believe, O Lord, na Ikaw ang magbibigay ng joy sa amin, Panginoon. You'll cleanse us, O Lord, ano man yung mga bagay, O Lord, na pwedeng gumugulo sa aming kaisipan. Lord, be with us, Lord. Tulungan niyo po kami. And this moment, O Lord, pinagpipray din po namin, Panginoon, yung mga bawat problems. Ganun din, O Lord, yung mga bawat isa sa amin that you will really help us to overcome these problems. And this time, O Lord, pinagpipray po namin ang bawat careers, mga businesses, O Lord, na patuloy, O Lord, na i-bless nyo yung mga promotion po sa mga nagtatrabaho, Panginoon, that they will be a good, Panginoon, na example, Panginoon, sa kanilang buhay rin po, Lord, that they will help their family at ganun din, O Lord, yung mga businesses na the more pa na mag-expand, the more pa na lalago, na magkakaroon po ng maraming customers, that also na hindi po nila kakaligtaan ang kanilang mga obligations din po, Lord, dito sa church, na sila ay maging good rin po, Lord, at lahat pa ng nangangailangan ng trabaho, they will be employer, magkaroon din sila ng mga empleyado na matutulungan din nila, ang mga kasama rin nila dito sa church at outside din po, Lord. And this time, we also pray sa amin, dito sa church ministry po namin, lahat din po ng mga department, mga men, mga women, mga young adults, mga young people, na patuloy po, Lord, na kami ay magkaroon po ng unity para kami rin po ay hindi po matitinag sa aming pananampalataya. Kami po ay hindi matitinag sa mga problema namin, but patuloy po kami na mananampalataya sa inyo, Panginoon. At ganun, Lord, lahat ng mga ministries po dito na nagtatrabaho dito sa church, Lord, that we will find joy. Nagkaroon po kami ng gratitude na kami ay magsilbi para sa inyo. And ganun din po, Lord, ang mga cell leaders na patuloy nyo na bigyan sila ng passion, Panginoon, na sila ay mag-win ng mga tao pa, Lord, na walang relasyon sa inyo, na patuloy pa silang level up, Panginoon, sa kanilang pananampalataya, at ganun din, Lord, ang kanilang servanthood, magkaroon din po, Lord, nung effective po yung kanilang pag-evangelize, Panginoon, that truly na sila ay gagawin ang kanilang alintuntunin, Panginoon, that you'll give them the power, they'll give them the strength, Panginoon, they'll give them the wisdom, the knowledge, the understanding, Panginoon, at lahat po ng needs, ganun din po, Lord, yung kanilang mga finances. At alam po namin, Panginoon, it's part of our work, Panginoon, itong ginagawa po namin, and it gives glory to you. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa mga taong ito, Lord, na they dedicate their life, Panginoon. And also, Lord, sa gagawin po namin buong maghapon, Panginoon, be with us, and we'll just enjoy, Panginoon, itong gagawin po namin because we love you. And again, we want to give you praise, the honor, and adoration. This was Jesus' name. Amen. Ayan, good morning po. Parang ang lungkot po natin ngayon sa umagang ito. Para pong naiiyak po kayong lahat. Yung mata nyo na nakikita ko, nakaganyan kayo lahat. Gumaganon kayo lahat eh. Hindi ko alam kung pumupungay-pungay lang, yung parang feeling pogi. O kaya malungkot lang talaga. Tignan mo yung katabi mo. Masaya. Salamat po sa nagsabi na masaya, no?
So, kahit ang konti lang ng stairs natin, nakakahingal. Anyway, I know that we are all here para purihin ang ating Panginoon. Amen? Tayo po ay aawit ng mga Tagalog. Ay, excited na ba kayo? Yes. Natuwa yung mga kasama natin yung from Bicol. Kasi we have brothers and sisters here na talagang hindi po nakakapagsalita ng ating lingwahe na Ilocano. Pero sa Highlands naman, medyo challenge tayo when it comes sa Tagalog. Di ba? Kwa. Di ba? Kwa. Hindi nila naintindihan kung ano yung kwa. Kaya parang awan nyo na po, ituro nyo po sa kanila. Ha? So ngayon po, we will worship the Lord in whatever language it is. It's our heart that is pure. Tama po ba? Sabihin mo nga sa sarili mo ngayon, I will worship the Lord. I will worship the Lord In spirit and in truth. in spirit and in truth. Amen. At magpapasalamat tayo sa Panginoon. Pwede ba lahat nung gusto magpasalamat sa Panginoon ay tumayo? Ay, aba, lahat sila, ha? Hallelujah. Bibigay tayo ng papurit, pasasalamat sa Panginoon. Glory, glory. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Come on. Handa na kayo magpasalamat sa Panginoon? Glory, honor, and praise to you, Father. Oh, we worship you. Munting pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na siyang binigay sa akin. Come on, sing! Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang yan sa piling mo. Amen. Kung may pagpuman o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Come on! Ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa akin. Let's sing, salamat o Diyos! Salamat, salamat, oh
Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, come on! Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Yes, Lord. Ako'y magsasaya. Hallelujah. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Come on. Bigay mo ang papurit pagsamba sa Panginoon. Sabihin natin, Jesus, ikaw ang hinahanap namin sa aming buhay. Amen. Hallelujah. Ikaw ang hinahanap. Ikaw ang hinahanap. Kawan, sabihin mo nga. Ikaw ang hinahanap. Hinahanap-hanap. Jesus, ikaw ang hanap. Jesus, ikaw ang hanap. Jesus, ikaw ang hanap. Hinahanap-hanap. Kawan, Jesus. Jesus, ikaw ang hanap. Jesus, ikaw ang hanap. Jesus, ikaw ang hanap. Hinahanap-hanap ng buhay ko. Yes! Come on! Alam ko gusto niyong sumayaw eh. Parang pinipigilan niyo kasi. Huwag mo lang pigilan. Hallelujah! Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Yes, Lord. Ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka. Dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento.
and honor to you. Hallelujah. Amen. It's so wonderful. Napakaganda pong purihin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. This time, I know na patuloy tayong magbibigay ng papuri sa Panginoon. Sa oras na ito, I remember a story Bishop Oriel told us one day. May isang bata. Sabi ng batang ito, palagi siyang every day nasa altar siya, sinasabi lang niya, Lord, marami siyang hallelujah, praise the Lord. And then one day, itong batang ito, sabi niya, kumanta na lang siya ng mga ABC, the letters, no? Kumanta siya, A, B, C, P, Q, ganun siya. Sabi ng tatay niya, anak, para namang hindi maganda yung ginagawa mo. Kasi, ayusin mo yung prayer mo. Pero alam niyo yung sabi ng bata, Tay, hindi ko kasi alam yung pagpe-pray ko. Kaya ang gagawin ko, padadalhan ko si Lord ng maraming letters. Siya na lang po mag-aayos. One moral of that story is that alam ng Panginoon yung puso mo. And even though hindi mo sabihin yun na, Lord, kailangan ko ng tulong. Lord, ganito. He knows your heart. And if you're here ready to worship Him, He knows it very well. At hindi mo kailangan ng fancy words. You don't need na. Alam mo, napakaganda ng words na sasabihin mo. Because the Lord is looking into your heart today. And I want us all to send those letters to God. Sabihin mo, Lord, this is what I feel today. Ito po yung nararamdaman ko. Masabi nga, every time we are in the shelter of the Lord, nasa lilim tayo ng Panginoon, we are okay. Amen? So this very moment, just lift those letters to the Lord. Hindi mo kailangan, hindi ko kailangan sasabihin ko. Your heart is enough. Worship Him. Just open your mouth and say, Lord, here I am. I worship You. Pinupuri kita, Panginoon. Pwede ba natin gawin yon? Come on, church. I invite those families who's listening today. Send those letters to God. Send those words to the Lord. Hallelujah, hallelujah. Come on, those words, those worship, those adorations to the living King. Release it today in the name of Jesus. Whatever you're feeling, whatever circumstances, it will not hinder you to worship Him in spirit and in truth. Hallelujah, Jesus. Oh, Panginoon, Panginoon, nandito kami. We want to worship You. Hallelujah. Oh, yes, oh Lord. Yes, Lord. Panginoon, ang nais ko'y kagandahan mo ay pagmasdan ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang matatagpuan sa iyo lamang. Yes, O Lord.
church, I know the Lord wants to continue to move in our hearts today. Just allow Him. Just open your mouth and worship the King of Kings. He is here today and He's willing. He's here today. And sabi niya, anak, just open your heart. Ora shala bahanda ya sala ya kandara ya shala handara rase. Ora shala bahanda ya shondara la rase dara rase. Come on, church. Yara sondara ya halala ya sondara ya ba. Ora shala haya rase. Ora shala haya Hallelujah. Sa lilim ng ating Panginoon, nandoon po yung healing in the name of Jesus. I just felt in my heart today na marami po sa atin that who wanted to be in the shelter of the Lord, but there are a lot of instances or circumstances binding us. Today, sa oras na ito mga kapatid, can we just release everything and say to the Lord, Lord, I am here and I want to be under your shelter. Here I am, oh Lord. Come on, church. Hiara solaya bahandaraya siala kandalaya sin. Ora shalaya handala. Lord, we want to give the best worship to you today. Hiora solo kandalaya sandalaya sa. We cancel all kinds of arguments today. In the name of Jesus, healing, deliverance, Lord God. In the name of Jesus, restoration, love, joy, peace. In the name of Jesus. Ora shalabahaya sera. Oh, ikaw, Diyos. Hallelujah. Panginoon, nais ko'y kagandahan mo ay pagmasdan. Ang pag-ibig mo'y aking tugon. Kailan may di pababayaan sa iyo. Bigay natin sa Panginoon ang papurit pagsamba sa iyo lamang, O Diyos. Sa iyo lamang mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dagong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dagong lihim.
O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakay. For the last time I sing, ang pagpuri ko'y tanging sa'yo. Iyong inialay, O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Oh, yes, Lord. Tanging sa'yo, Panginoon, ang aming papuring pagsamba. Tanging sa'yo, O Diyos, ang aming puso. Tanging sa'yo ang aming buhay. At sa oras na ito, Panginoon, Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos na magpakailanman. Hindi ka nagbabago, Panginoon. At salamat, O Diyos, sa buhay na binigay mo. Salamat, Panginoon, na kung may mga pagsubok man, meron ka sa aming lilim. Panginoon, sa oras na ito, lahat ng papuri, pagsamba, O Diyos, ay binibigay namin sa iyo. Hallelujah! Hallelujah! Come on, church! Ibigay niyo sa Panginoon yung mga papurit pagsamba natin sa Kanya. Hallelujah! Oh! Yes, Lord! Yes, oh Jesus! We lift our voices to you, oh Lord. Hallelujah! Hallelujah, Father. Glory, glory, and honor to you. Today, O Lord, yours the glory, adoration. Amen. Hallelujah. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon once again. Glory, glory to your name. Baruch Hashem Adonai. Amen. Amen. Pwede na po tayong umupo. Okay, amen. Ang sarap talagang pumuri sa Panginoon, no? It feels better. Yan. Kaya po andito tayo lahat. And for now, bago natin napupunta tayo sa ating giving, may announcement po muna tayo. Okay? Yun, ang announcement po natin ay, tcharan! Parang nabibigla po kayo. Parang, ba't ganyan kayo? O yun, ngayon, tignan mo, ngumingiti na sila. Ngayon po, ngayong month na to, meron po tayong gagawin, no? Meron tayong mga gathering, alright? But before that, gusto ko lang inform din yung prayer gathering natin every Wednesday. Sama po kayo, Zoom po 'yon, no? 8 p.m. to 9 p.m. Sama po kayo, no? Para maganda rin po na dumadami po tayo sa ating prayer gathering. And of course, meron po tayong ibang gathering din po, itong mga young people, yung mga young adults po natin, yung mga divine po natin, mga man-to-men po natin. Yung mga man-to-men po, ito yung mga tatay. Yung mga divine, yung mga mothers po. Yung mga young people, yung mga 20 years old and below. Tapos yung mga young adult, mga 20 pesos above. 20 pesos yung mga binabargain, parang binabargain na. Hindi po, joke lang po yun. So, kaya kailangan nyo po na na abangan nyo po yung mga events po natin na ito, i-inform po kayo ng mga cell leaders nyo. Pag gusto nyo rin po, pag hindi pa kayo na-inform, feel free to ask para tayo rin po ay magkaroon po ng involvement po sa church po natin. Hindi po to boring, okay? May mga masasaya rin po tayong gagawin, alright?
Kaya na-exercise po ang inyong faith, na-exercise din ang inyong mga kaisipan, yung physically, of course, at saka involvement nyo, maganda po yan para marami pa tayong matutunan. And yun, may tatanungin nga ako. Anong ibig sabihin po, anong English po ng trabaho? Ano? Trabaho. Oo, nagkakalituan na sila. Okay. Ano ang trabaho? Anong hanap buhay? Okay? Ang trabaho, job po yun. Ang work po, hanap buhay. Yan. Tayo naghahanap buhay. Ang ganda po yung kinanta po natin, no? Hanap buhay. Kaya pag tayo ay, di ba, we'll talk about giving na ngayon. Pag tayo ay hanap natin ay yung hanap buhay, tayo ay naging blessing din. Kaya alam nyo po yung mga ginagawa natin dito sa church, yung mga involvement yun, binibigay po natin. It's for the expansion of God's kingdom dito sa earth. Kaya marami po dito kasi dahil po sa mga mga help po na binibigay nyo rin po. Kaya po tayo, meron tayong venue. At yun, watch out po, lalaki po tayo kasi mare-renovate po itong church po natin. Kaya pasalamatan rin po natin yung mga nagbibigay po, no, para sa kakalaki po ng church din po natin. Okay? Ayan. Ayun. Dahil po lahat po kayo pumalakpak, I'm expecting kayo po rin po ay magbibigay ng yung di ba? Okay? O di ba masaya kayo? Kasi masaya nagbibigay po. Oo, ganun po 'yun. Okay? So, join me in prayer. Mag-pray po tayo and we'll give these things because mahal pa natin ang Panginoon. Okay? Let's pray. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ulit, Panginoon, na kami ay makapagbigay, na i-accept nyo po ito, nakakalugod-lugod with humble heart, Panginoon, without hesitation, Panginoon. Alam po namin, binibigay po namin. It's not merely an obligation, but Lord, kasi mahal ka po namin, alam po namin na gagamitin nyo po ito para sa kakalawak po ng iyong kaharian dito sa mundo, Panginoon, para marami pang souls na ma-win, Panginoon, para Lord, mas excellent pa yung mga gagawin po ng bawat isa sa amin. And Lord, tulungan nyo po ang mga trabaho, Panginoon, that they will have promotions also, yung mga may businesses, Panginoon, that they will also employ may naghanap po ng trabaho. And every one of us, Panginoon, that as we learn, Panginoon, yung law of giving, Panginoon, at alam po namin, hindi po namin, binibigay lang po namin sa inyo. But Lord, ito ay rin para sa amin, Panginoon. And thank you for everything na gagawin nyo po sa bawat isa sa amin, Panginoon, that you will be good stewards po sa aming mga finances na natatanggap, na alam po namin paano kami mag-manage at hindi po namin kakaligtaan ang aming pagmamahal sa iyo, ang aming pagbibigay, ang aming pag-worship rin po sa inyo. And again, we just want to thank you, Lord. Maraming salamat po ulit. Binibigay po namin lahat ng papuri at pagsamba. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Take these hands. I know they're empty, but with you they can be used for beauty in your perfect plan. All I am is yours. Take these feet. I know they stumble, but you use the weak. You use the humble, so please use me. All I am is yours. I give you all my life. I'm letting it go. A living sacrifice, no longer my own. All I am is yours. All I am is yours. Take this heart, set it on fire, shining in the dark. Okay, so thank you, Bonbon. Pag wala si Dave, nandyan si Bonbon. Iwan ko kung nandyan dyan ka, Dave, sa virtual. At bawat isa na nandyan sa ating live streaming, magandang umaga po sa ating lahat. At bawat isa na nandito rin sa ating physical gathering. Amen. Binatin nyo na ba yung mga katabi ninyo? Ngitian nyo naman sila kahit naka-face mask kayo. Yung mata, ngiti ng mata.
Okay, so nai-announce kanina na yung gagawin po natin na binabalik po natin yung mga gatherings natin ng man-to-men, mga kalalakihan, mga tatay, meron din mga nanay, at gathering din ng mga young adult na mga kababaihan at saka sa mga young people din na mga kalalakihan at may mga age bracket po yon. So, maganda po na makipag-attend din kayo pag alam nyo na bakante nyo dyan sa oras na yan para makapag-fellowship pa yung bawat isa sa atin. Amen. Dahil dito kasi sa Sunday service natin, makapunta lang kayo magsimba tapos ngitian lang, hindi mo pala kilala. Isang taon na hindi mo kilala pa yung isang tao. Kaya mas maganda pa pag hindi lang sa cell group ninyo nagkakakilala kayo, makilala nyo rin naman yung bawat isa. Amen. At gusto kong i-announce na this coming August, ibabalik po natin yung first service natin. Wow. Para hindi na kayo nag-uunahan kasi sa reservation makikita mo close, sabi na yung in charge. Wala na, hindi na makapag-reserve yung iba. Kaya ibalik po natin yung first service natin, yung 8 to 9:45. Kaya we encourage you na mga maaga ay maganda pong punta rin kayo sa 8 to 9:45. Amen. Para yung iba rin naman na talagang may gagawin at hindi yung nahuhuling gumising pang alas 10 ay punta rin kayo. At kung talagang hindi kakasya at gusto yung iba pa na mag-physical gathering, balik natin yung evening service natin, yung 6 to 7:45. Hello? Bakit kasi nag-first service lang tayo ay dahil nga sa nangyayari na yung nangyari nitong about pandemic. Kaya, ayun, natuto rin akong mag-live streaming. Pinakapalan ko na yung mukha ko na hindi sanay sa virtual. At kahit papaano naman natuto. Kaya yun po yung announcement. Huwag na kayong mag-aalala sa mga hindi nakakapag-reserve. First, second na reservation ninyo ay hindi kayo naka-attend pa rin ng physical. This coming August, ibabalik na po natin yung first service natin na 8 to 9:45. Amen. Okay. So, gusto ko lang pong recognize yung mga nandiritong mga na-invites, mga first-timers, second, third, at yung nanditong fifth-timers niya. At pati rin itong nag-invite. So, si John Victor Natividad, in-invite niya yung dalawa dito, si Jessica Bigat at saka si Jerickson Clemens. Pakitaas yung kamay. Diyan sila. Wow. Okay. Minsanan na yung palakpak natin. Ano? Okay. Si Maria Cassandra, in-invite naman niya si Dingy Lakbungan. Dingy. Wow. Yun. Okay. Si Kevin naman, Rodolfa, in-invite niya si Lorraine at saka si Jamaica. Ayun. From Palali rin ba kayo? Wow. From Palali pa po sila. Si Kevin, from Palali rin yun. So, malayo. Pero, pumupunta pa rin sila dito. So, meron din tayong walk-in dito na si Maria Fatima Soriano. Wow, ay, yung nanay doon. Wow. Okay, welcome po. So, second time po dito. Si John Victor, in-invite niya rin si Jerian Clements at saka si Gerard. Wow, dito. Wow, ang daming na-invite ni John Victor. Daming kaibigan. Okay, si Blossom, in-invite naman niya si Luis Langsa Bangsael. Okay, si third time naman dito, si Kevin, in-invite niya si Mark Kapiao. Okay. At saka si Fikes, si RG Baniked, third time, RG. At fifth time naman, in-invite ni Fike din si Francis Gumuwad. Wow, okay, palakpakan naman natin sila. At mas malakas na palakpak din sa mga nag-i-invite. Okay. So, ito po para hindi nakakahiya na kasi mahirap na sabi mag-i-invite kayo, wala rin namang palang upuan. Kaya kailangan magbukas na po tayo, ibalik po natin yung first service natin. Amen. Kaya pag puno uli yung first and second service natin, at kahit may virtual tayo, o live streaming tayo, ay maraming gusto makipag-physical, balik talaga natin yung 6 to 7:45. At pag puno uli, Monday service na tayo. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday.
Wala namang sinabi sa Biblia na pang 7 araw lang, doon lang kayo magsimba. Kaya pwede naman tayong everyday kung kinakailangan talaga. Amen? Amen po ba? Okay, so ito po, sabihin mo sa katabi mo, you are fearfully and wonderfully made. So ito po, ang Panginoon, ang Diyos po ay nilikha niya ang bawat isa at nilikha niya na kanya in His own image at saka sa kanyang likeness. Pero dahil po sa fall of man, ang tao po ay nag-disobey sa Diyos. At makita po natin ay nasira yung relationship ng tao sa Diyos. At dito makita rin natin doon sa Genesis yung unang pagpatay ng tao. At doon na sa chapter 6, makita mo na doon na yung wickedness na ng tao ay pasama ng pasama. Kaya yung napakagandang design ng Diyos sa paglikha ng tao in His own image and likeness ay talagang nasira po. Pero salamat sa Diyos na sa kanyang pagmamahal, bawat isa sa atin ay kanyang binigay yung kanyang bugtong na anak ng ating Panginoong Kristo na siya ay namatay doon sa cross, naipako sa cross at siya ay namatay para ikaw ay maligtas. Amen. At magkaroon ng relasyon sa Kanya at maibalik yung dating yung naputol na relasyon natin sa Ama. At hindi lang yon na binigyan tayo ng buhay na walang hanggan, kundi gusto rin ng Diyos na mabalik din yung nawala natin na yung values, yung image na galing sa Diyos. Amen. Kaya dito pong buwan magfo-focus tayo about sa values. At nito pong last Sunday yung preaching ni Sister Grail na yon ay makita po natin itong mga kabataan na ito na talagang na kumapit sila sa salita ng Diyos na kahit sila ay naging exile o naging alipin sa Babylon. So dito po sa 1 Kings chapter 9 verses 4 to 5 at sabi po dito, as for you, if you walk before me faithfully with integrity of heart and uprightness, as David your father did, and though all I command and observe my decrees and laws, I will establish your loyal throne over Israel forever, as I promised David your father, when I said, you shall never fail to have a successor on the throne of Israel. So dito po mga kapatid ay makita po natin na si David po, naging hari po siya sa Hebron for 7 years. Na doon na po sa tribe of Judah na kanyang tribe. At ito naman pong si Isboset na anak ni King Saul, siya rin po ay naging hari doon sa 11 tribes. But after that, ito pong mga elders ng Israel ay talagang lumapit sila kay David na sabi nila, yung sinabi, gusto ka naming maging hari. At yung sinabi ng Diyos na ikaw ang papalit kay Haring Saul. At ito na po, for 33 years ay naging hari po si David sa tribe of Judah at saka sa lahat po ng Israel na lahat ng mga tribo. So kaya lahat-lahat po ay 40 years na nag-reign po si David sa Israel. At dito naman po makita natin sa kanyang pagiging hari ay yung kanyang kingdom ay nag-expand ng nag-expand. Lumaki ng lumaki at almost yung mga surrounding nations nila ay subject sa kanya. Ibig sabihin ay talagang nagtatax na sa kanya. Nagbabayad sila ng mga taxes. Kagaya nitong Edom na ito, itong mga Moabites, itong mga Ammonites, at itong mga Aram, at lahat-lahat po, yung almost na doon sa palibot nila ay subject kay King David. At dito nga po ang rason bakit ay ito nga ay dahil lumakad siya faithfully with integrity of heart and uprightness sa kanyang Diyos. Hindi po siya nag-serve ng mga ibang mga Diyos-Diyusan, na mga Diyos-Diyusan nitong mga ibang mga nasyon na ito. At ito pong si Solomon ay hindi po siya yung next in line na maging hari dito. Dahil maraming mga firstborn na kapatid niya sa mga ina. So sila po ay magkakapatid sa ama pero
makita po natin ay meron siya mga kapatid po sa ina at may panganay, si Amnon. Pero alam naman po natin yung nangyari kay Amnon, nirip niya yung kanyang half-sister na si Tamar at ito po pinatay po siya ni Absalom na mismong kapatid ni Tamar. At ito namang si Absalom ay dinithrone niya yung kanyang ama na si David. At pansamantalang naging hari lang siya. At alam po natin, pagbasahin natin yung nangyari doon ay si Absalom, pinatay po siya ni Joab. At ito naman yung next in line ay si Adonijah. So si matanda na si King David dito ay talagang nandun na lang siya sa kanyang tulugan. At itong si Adonijah, sabi niya ako nang magiging hari. Kaya kumonsulta kay Commander Joab, kinausap niya rin si paring Abiathar at talagang sumang-ayon sila sa kanya. At ito nga po ay umalis sila at talagang inanoint na maging king. Pero ito po sabi ni Prophet Nathan ay sinabi niya kay Bathsheba, pumunta ka kay Haring David. Kasi di pa naman patay si King David. Nasa kanya pa rin yung crown na yon. Hari pa rin siya that time. Dahil buhay mo ang magiging katapat niyan. Pag si Adonijah na ang naupong hari. Talagang siguradong papatayin ni Adonijah itong si Bathsheba, pati itong Solomon na ito. Dahil si Solomon talaga ay siya yung sinabi ng Diyos kay David na magiging successor niya. Na kahit hindi siya yung next in line na doon sa kingship. At ito nga po, ganun nga po ang nangyari. Si Solomon ang naging hari po na naging successor po ni King David dito. At dito sa binasa natin na ito, ang kausap po ng Diyos dito, walang iba kundi si Solomon. Sabi nyo nga, Solomon. So siya po ay anak ni Bathsheba. At dito nga po ay makita natin na ito yung sinabi ng Diyos kay Solomon na sabi niya, if you walk before me faithfully with integrity of heart and uprightness, as David your father did, and do all I command and observe my decrees and laws, I will establish your royal throne over Israel forever. As I promised David your father, when I said, you shall never fail to have a successor on the throne of Israel. So ngayong umaga po ang ating pag-usapan is about walk with integrity. Sabihin mo sa katabi mo, walking with integrity. Ilagay nyo po dyan sa comment box ninyo, walking with integrity. So, sabi po dito sa Proverbs 11:3, sabi po nito, integrity of the upright guides them. Okay? But the unfaithful are destroyed by their duplicity. Ulitin ko, si King Solomon po ang nagsabi rin dito, the integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity. Sabi rin dito ng isang quotation, when wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When integrity is lost, all is lost. So, ito po, makita natin yung integrity is a combination of three things. Dependability, purity of motive, and honesty. So, dito po makita natin yung si David na halimbawa natin ay talagang dependable siya. Dependable siya. Ibig sabihin siya ay reliable, capable of being trusted. At dito po ay siya po yung pangwalong anak ni Jesse sa kanilang mga lalaki. Bunsong lalaki po si David na ito at talagang reliable siya dahil sa negosyo ng kanyang ama bilang may mga tupa sila at talagang si David ang tagapag-alaga ng kanilang mga business. At ito nga si David ayaw niyang may mawala o may mamatay na mga inaalagaan niyang mga tupa ng kanyang ama. At pag may dumarating na leon, talagang buhay niya yung talagang itataya niya. So pinatay niya yung leon. May uso na talagang papatay sa tupa, talagang pinatay niya yung uso. Kaya makita po talagang reliable siya na talagang tagapag-alaga sa mga negosyo ng kanyang ama. At dito nakita rin natin na nung si David ay pinatay niya si Goliath, ay talagang nagka-interest itong si King Saul.
kinuha niya itong si David, hindi lang taga pagpalayas ng masamang espiritu. Pag sinasapian ng masamang espiritu si Haring Saul, dahil nagdi-disobey siya sa laws of God, ay nagko-consult na ng mga mediums, ay talagang pag magpapatugtog si David, ay talagang lumalayas yung espiritong nasa kanya na mga evil spirit. At ito na, nung nakita ni Saul na talagang pinatay niya si Goliath, ay talagang kinuha niya bilang isang sundalo rin niya at talagang pinagkatiwala niya sa kanya. Pag may war, digmaan, ay nililid niya yung ibang mga sundalo. Although may mga commanders din naman siya. Pero lahat ng pinupuntahan ni David ay talagang nagiging victorious siya. Amen. Dahil ito kasama niya ang Diyos. Hindi lang po yun, makita yung purity of motive sa kanya. Naging jealous na po dito si King Saul. Sabi niya, nako, delikado na ito. Dahil ini-expect niya na si Saul ay yung magiging anak niya, ang magiging susunod na hari sa kanya. Si King Saul po, sa tribe of Benjamin po siya. At talagang naging treat na sa kanya si David sa tingin niya. Na kahit very loyal si David sa kanya, puro ang motibo niya talagang mag-serve bilang isang servant ni King Saul, ay talagang kabaliktaran kay King Saul. Talagang naging treat si David sa kanya. Kaya ilang bisis na gusto niyang ipupunta sa mga danger zone, sa mga mga ano ba yung masasabi doon ng mga lalakas na kaaway, pero ginagapi rin ni David ang mga kaaway niya, mga kaaway nila. Amen. Dahil ito nga, makita rin natin talagang very successful siya. At ito nga, nung gusto ni Saul na patayin itong si David, twice na talagang, di ko natayo nga ginavilin through niya. Pero nakaiwas siya. At yung time na nandoon sa cave, si David nagtatago. Hinahanap nila si David. Hindi alam ni Saul na nandoon pala si David. Nung kinagabihan doon siya natulog, yun na sana yung opportunity ni David na pwedeng patayin eh. Sabi nga nung kanyang kasama niya, binigay na ng Diyos yung kaaway mo. Ito na yung time na patayin mo. Pero hindi niya ginawa. Na talagang pinakita niya yung motibo niya na kung yung iniisip ni King Saul na kay David, pero hindi niya ginawa. Twice po na ganon na hindi ginawa ni David, hindi niya pinatay na meron siyang opportunity. Amen. At makita rin yung honesty ni David na ito. Kaya po dito mga kapatid, yung integrity po dito is a combination of three things. Yung nasabi ko kanina, dependability, purity of motive, and honesty. So dito titignan po natin, may mga marks of integrity tayo na i-discuss o titignan dito. Sabihin mo nga sa katabi mo, marks of integrity. So una po dito yung telling the truth even when it hurts. Yeah. Ulitin ko, telling the truth even when it hurts. Sa Proverbs 12:17, sabi po dito, an honest witness tells the truth, but a false witness tells lies. So ibig sabihin, kung ikaw po yung honest talaga na maging witness, maging saksi, sabihin mo talaga yung totoo. Ano ba yung narinig mo o ano ba yung talagang nakita mo? Amen po ba? Ang dami pong mga false witness na talagang tatayo, pati rin po sa court ay makita mo talaga na parang hindi totoo, ay talagang yan parang yung mga makapal na yung konsensya. Doon po sa makita yung nangyari kay Jesus, ang dami po mga false witnesses na nagsabi against kay Jesus para siya ay mamatay. Pero hindi nila napatunayan yung mga pinagsasabi nila. Pero ito po, makita na natin, ito pong kanyang mga disciples na ito, ay sinabi po nila yung totoo, yung mga apostol, na talagang sila yung nakasaksi sa pagkamatay ni Jesus at sila yung nakasaksi sa kanyang pagkabuhay. At sinabi nila dito sa mga religious leaders na yung ipinako nyo sa cross ay siya'y muling nabuhay. Talaga po itong mga religious leaders talagang sabi doon yung maggalit sila eh. Masakit pero totoo yung sinabi nitong mga apostol. Hello. Kaya ito po, marks of integrity, telling the truth even when it hurts.
May dalawang magkaibigan daw, sabi ng isa, Bes, ba't naman iniiwasan na ako ng mga kaibigan natin? So sabi ng kanyang kaibigan, alam mo kasi, Bes, ang galing-galing mo. Ha? Ang galing-galing ko? Ba't naman ang galing-galing ko? Iniiwasan na nga ako ng mga kaibigan natin. Bes, ang galing-galing mong manghiram ng mga gamit nila. Hindi ka naman magaling magbayad. Kaya iyan ang rason kung bakit iniiwasan kanila. Sabi niya, ang sakit mo namang magsalita. Ako lang ang naiiwan na kaibigan mo. Kaya sabihin ko sa iyo yung totoo. Kaya iyan ang dahilan kung bakit kanila iniiwasan. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, hindi ako yon. Kung ikaw man yon, magbago na. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, kung ikaw man yon, magbago na. So ito po, marks of integrity, telling the truth even when it hurts. Na dito po natin makikita talaga na yung tunay na kaibigan ay sabihin niya yung totoo kahit masakit. Hindi talaga totoo yung kaibigan na talagang lahat na kahit iba na yung mali na yung dinadaanan mo na pakaliwa, doon na sa ikakadisgrasya mo ay talagang, ayun, okay pa rin. Yung totoong kaibigan, pag nakikita niya na mali yung ginagawa mo, ay talagang sabihin niya yung totoo. Kahit masakit man yan. Amen. Doon po sa Facebook, hindi po totoong mga friends yung nandun kahit ang daming friends natin. Hello? Pero yung nag-friend sa akin, nakita ko, kilala ko naman. Kaya nung i-accept ko, sabi ni Facebook, hindi na pwede dahil may limit na. May 5,000 na friends na siya. Kaya sabi ko, ay ganun pala, pag may naabot mo na pala yung 5,000 na friends, wala na pala, hindi na ma-accept yung iba. Kaya yung mga friends natin, kahit sabi natin ang daming friends mo doon sa Facebook, pero doon mo makikita yung totoong kaibigan mo. Yung sasabihin sa'yo yung totoo, kahit masakit. Hello. So, hindi lang po yon yung marks of integrity, keeping a promise. Sabihin mo sa katabi mo, keeping a promise. Lagay niyo po dyan sa comment box ninyo, keeping a promise. Psalm 15 verse 4, sabi po dito, who despises a vile person, but honors those who fear the Lord, who keeps an oath even when it hurts and does not change their mind. Keeping a promise. Talagang ito po na keeps his promise, sabi doon, an oath. Kaya po, when you sign a contract, o gumawa po kayo ng black and white sa kausap mo, pwede sigurong, ganito yung gawin natin. Talagang mahihiram ako ng 1,000,000 mo, Vernet. Black and white muna tayo. Okay. So, ganito, ay babalik ko within 1 year. Ayan, nag-black and white kayo ay talagang, yan po yung usapan. At kung dumating man yung time na talagang hindi nangyari, magandang kausapin. Hindi iwasan. Hello, huwag kang gagawa ng ibang kalsada o daan mo. Amen. Amen po ba? Hello. Yan. Sabi mo sa tabi mo, ikaw ba yun? Kaya po kung nag-sign tayo ng contract o anumang pwedeng usapan sa kaibigan mo, kakilala mo, ay talagang gumagawa ka ng promise dyan. Kaya kung sabihin mong, okay, sasama ako, pupunta ako, ay dapat nandoon ka. Hello. Sabi ni si leader, magmi-meet tayo sa ganitong oras. Okay. Anong araw? O ganitong araw. Tuesday. Anong oras? Okay, ganitong oras. Pag nating na yung oras, nandoon ka na, tatawagan ka na. The number you have dialed is out of coverage area. Please try again later. Titiksan mo, wala na, hindi na magre-response. Pero nag-usap kayo, yes, yes. Dapat nandoon ka. Hello? Dahil kung ganyan ay talagang mawawalan na sila ng tiwala sa'yo, ganyan ka naman.
Mag-uu ka na, usapan natin eh. Hindi ka naman pala sumisipot. May lahi kang Indian. Eh kung talaga may emergency po talaga na nangyari na talagang hindi ka nakapunta, eh mas maganda namang mag-abiso ka. Hello, pasensya, talagang ganito kasi yung nangyari. Eh huwag kang gagawa pa ng mga other excuses mo. Hello. Eh kung minsan ginagawa nila yung mga may sakit sa mga excusologist. Lahat may excuse eh. Kahit nahuli mo na nga, mayroon pa ring excuse. Tignan mo yung katabi mo, ikaw ba yun? Magbago na. Bago na tayo. Amen. So kaya po, hindi lang po yon yung keeping a promise, bantayan din po natin yung words natin. Sabi mo sa katabi mo, what's your words? Lagyan nyo dyan sa comment box ninyo, what's your words? Alam po, may 4 temperaments po ang bawat tao. Meron yung sabi natin na sanguine, choleric, melancholic, at saka phlegmatic. Yung mga ushers po natin, nag-usher si Brother Eric, ano po yun? Sanguine po yung mas dominant sa kanya. Yung mga sanguine ay talagang, ano na po, talagang pagkalikha na po nila yun. Talagang sila yung masalita. Hello? Kaya hindi mo pwedeng lagyan ng tape. Talagang yun ang temperament nila. Hello? Hindi naman sila chismoso, pero yun ang pagkalikha nila. At pag yung may phlegmatic naman, talagang yung kahit isang araw, hindi na nagsasalita, hindi killjoy yun. Talagang siya, yun ang pagkalikha niya. Meron sa pamilya, i-observe niyo yun, hindi lahat ay talagang masalita. Meron tahimik lang, ngumingiti lang. Hindi mo sabihin na killjoy yun, talagang phlegmatic siya. Masaya na siya doon, talagang kahit nakikinig, kahit wala nang sinasabi, okay lang sa kanya. Hello? Amen po ba? Pero ito po, lalo sa mga maraming sinasabi words, hindi lang po sa mga sanguine, lahat po tayo, kahit ikaw ay choleric yung temperament mo, melancholic o phlegmatic ka man, bantayan natin pala yung sinasabi natin. Hello? Amen po ba? Dahil baka dyan tayo babagsak o dyan ka rin ay maano yung mga dami mong sinabi, nakalimutan mo na. Ang sabi ni phlegmatic, talagang naalala niya yung doon sa 100 na sinabi niya, at least may naalala siya eh. Ibabalik niya sa'yo. Wala naman, maalala sinabi. Eh, naka-record sa cellphone ko ito, pakinggan mo. Ano pa? Make fewer promises. Ito pala. Pag tayong magbigay ka ng mandaming mga promises. Hello. Sa kaibigan mo, katrabaho mo, o sa tayo ring mga magulang kung minsan para tumahimik lang yung bata. Nagtalnakan, pag uwi ko ay may iuwi kong pasalubong sa'yo. Pag uwi mo pala dahil kinulang yung budget mo, wala. Ano, ito nga dyan, ginagatangang ako ng mga chocolate ko. Ay, awan ko ratak. Eh yun, sabihin muli sa susunod. Eh matututo na yung bata, sabi niya, ganyan naman sinasabi mo, hindi mo naman ginagawa. Sabi mo lang yan. Kaya yung bata, alam niya, sanay na siya doon, parang normal na, yun ang gagawin niya rin sa mga kaibigan niya. Saan niya natutunan? Kaya magbago na. Amen. Kaya pag tayo ng promises, pag ikaw ay masaya, huwag kang promise ng promise. Hello? At kung ikaw naman ay malungkot, huwag kang basta magdi-decision. Hello? Sabi dito, if you can't, don't say you can. Kung hindi mo rin kayang gawin, huwag mong sabihin kaya mo. Hello? If you don't know, say why you don't know. Kaya maging honest tayo. Hello? Kung talaga hindi mo alam, ay hindi ko alam. Hindi yung, alam ko. Hindi rin pala alam. And avoid rash vows. Yan. Sabi mo sa katabi mo, avoid rash vows. Yan. Kaya ito ang kagandahan din sa mga melancholic na temperament eh. Talagang mag-iisip pa sila. Pinaprocess pa sa mind nila. Yung sanguine o choleric, si
si ano po yung temperament talaga ni ano rin si Peter. Talagang impulsive siya eh. Hindi na talaga nag-iisip eh. Go! Parang talon na kaagad. Kung nandoon nasa ka lang, hindi niya pala alam lumangoy. Nandoon na siya. Ganun si Peter eh, makita mo. Kaya ito po na avoid rash vows. Magandang isipin muna natin bago tayo magbitaw, magsabi ng vow natin. Amen. At ito, learn to say no. Sabi mo sa katabi mo, learn to say no. Hindi. Sorry, talagang hindi ako makadalo. Mas magandang sabihin mo. Hindi yung titingnan o yung minsan. Pero yun, mas diretso na kung talagang hindi, sabihin mo na talaga na pasensya, hindi ako makapunta. Yan, sabihin mo na lang yung no. Amen. Pangatlo po dito, yung marks of integrity. Integrity means you confront problems. Ulitin ko, integrity means confronting problems. Sabihin mo sa katabi mo, confronting problems. Proverbs 27, 5-6, sabi dito, better is open rebuke than hidden love. Wounds from a friend can be trusted, but an enemy multiplies kisses. Dito po sa Acts chapter 6 verses 1-7, nagkaroon po ng problema. Lumago po yung church, dumami sila, at ito na po yung problema po na yon ay talagang may discrimination. Ito pong mga Hudyo na Greek speaking at ito rin pong mga Hudyo na Hebrew speaking ay ito pong mga nagdi-distribute, hindi pantay yung kanilang pagbigay sa food, sa distribution of food, sa mga balo. Kaya nagreklamo itong mga Greek-speaking Jew na mga believer, bakit hindi pantay? May discrimination. Kaya pwede siguro itong nagdi-distribute ng food ay mga Hebrew-speaking ito na mga Jew, kaya mas maraming binibigay nila sa mga balong mga Hebrew. Hindi pantay. Kaya nagreklamo sila. Lumapit sila sa mga apostles at sabi ng apostles, hindi dapat na kami ang gagawa ng trabaho na yan. Magfo-focus kami sa preaching, teaching, at saka sa praying, pananalangin. Humanap kayo ng mga 7 kalalakihan. At hindi lang basta-basta 7 kalalakihan, sabi doon, na spirit-filled sila. Biruin mo, pag-distribute lang ng pagkain, kailangang spirit-filled. At may wisdom. Nakapili na po sila ng 7, kaya doon po lumabas yung word na deacon. Kaya sa madalit sabi, yung deacon po ay talagang sa salita natin ngayon ay waiter. Hello? Tagatulong, mag-distribute ng pagkain. Kaya yun po, nakapili sila ng mga 7 kalalakihan, spirit-filled, at saka talagang may wisdom sila na pwede siguro na kahit relative nila yon, hindi mas madami yung ibigay nila. Pantay-pantay. At ito nga po ay pinanalangin nila itong mga 7 kalalakihan na deacon na ito. At ang resulta po doon ay talagang lumago pa yung gawain ng Panginoon. Amen. So ito po, makita po natin na yung integrity means you confront problems. Hindi mo pala takbuhan o iwasan ang problema. Amen. Kaya po ito yung challenge sa atin pag may kinaharap kayong problema, malaki o maliit man yan. Huwag kang tatakbo, huwag kang aalis. Lalo sa mga magkakaibigan, halimbawa, mga kabataan. Meron talaga yung parang may conflict lang, konting tumayo na, umalis. Meron ba kayong gano'n na kaibigan? Biglang tayo na lang, mag-blush yung mukha. May narinig lang siya, talagang umalis na. Talagang nagwi-withdraw. Kung may ganun mang problema o disagreement, mas magandang harapin. Kaya sabihin mo, harapin mo. Harapin natin ang problema. Pag mayroong problema, malaki o maliit man yan, harapin mo yan. Para dyan po tayo magmamature. Pati yung mga emotion mo ay talagang matuto mo ng panghawakan yung emotion mo na yan. At ito rin po ay may apply din po ito sa marriage. Sino po yung mga may asawa dito? Pakitaas yung kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O pati yung nandoon na nanonood, di ba? Meron pong conflict din sa mag-asawa.
Kami po, kahit sabihin namin 25 years na naming mag-asawa, ay meron din kami mga disagreement. Pero hindi ko rin naman maalala na sinuntok ko siya, sinampal. Hindi. Meron din mga konting disagreement po rin namin, lalo nung bagong kasal pa lang kami. Hindi po yung solusyon na maghiwalay o maghiwalay tayo. Wala. Pero iyon po ay talagang may adjustment, naayos din naman. Until now, kahit sabihin namin na 25 years na naming mag-asawa, meron pa ring problema o meron din kaming mga disagreement o conflict, pero madaling ayusin. Hello, hindi po solusyon yung paghihiwalay. Makita po natin yung Samaritan woman. Biruin mo, meron siyang 5 marriages. First marriage niya, nag-fail. Nag-divorce sila. Second marriage, nag-divorce. Third marriage, nag-divorce. Fourth, fifth. Biruin mo yung hurt na na-experience niya. Kaya yung pang-anim na, hindi na niya asawa. Basahin niyo po doon sa John chapter 4. Sabi ni Jesus sa kanya, totoo yung sinabi mo, wala kang asawa. Pero mayroon kang 5 asawa at yung kasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Baka siguro ang solusyon na lang doon ay talagang divorce. Kaya po sa mga may asawa at sa mga mag-aasawa, may planong mag-asawa, pag may problema, hindi solusyon yung hiwalay. Amen. Dahil may sugat po na iiwan yan. Hindi lang po kayong dalawa, pati rin po yung mga anak, ay talagang may sugat din po yan. Kaya titignan nyo po yung mga may karanasan sa mga, matuto kayo sa mga may experience sa paghihiwalay, masakit, hindi madali. Kaya sa pag-aasawa, sa mga binata, dalaga, talagang alamin mo muna yung gusto mong maging forever. Dito lang sa lupa. Na kahit sa mahirap o hirap man at ginhawa, ay talagang sasamahan ka. Hindi lang sa ginhawa. Pag may hirap, bye-bye. Kaya kasi sa napapanood natin ngayon, ang dami-daming parang naging normal na. Pero sa salita po ng Panginoon, hindi po ganon. Hello? Amen. Okay. So hindi lang po yun sa mag-asawa, pati rin po sa may problema rin sa mga, sabihin natin, itong mga parent and child relationship. Hello? Lalo tayo kung mga magulang na hindi tayo natuto kung ano yung natutunan natin sa magulang natin pag talagang nagkamali yung mga anak ay talagang sigaw, suntok, palo. Yun na rin ang natutunan mo, yun din i-apply mo sa anak. Ay maganda pala dito sa Bible ay talagang may mga bagay na ituturo about kung paano natin turuan ang ating mga anak. At yung mga anak din, pag nyo pong sigawan din yung magulang ninyo. Irespeto po sila. Amen. Kaya pinamemorry verse ko kina Grant, Glidel noon, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise. At sabi doon sa verse 3 na yon, ay talagang yung buhay mo pa ay hahaba. Hello. Kaya kung gusto nyong hahaba ang buhay, na hindi kayo agkabaw niya, matutong mag-obey sa mga magulang din. At mga magulang din ay mayroon din tayong pagkakamali sa pagdidisiplina sa anak natin, matuto rin po tayo. Amen. Amen po ba? Mga co-workers, may conflict yan, may problema. Katrabaho. O di kaya pati dito sa church natin. Kaya muli, tignan mo yung katabi mo. Yeah. Hindi po perfecto yan. Kahit perfecto ang pangalan niya, nagkakamali po rin yan. Amen. Sa Biblia po, yung mga tumanggap kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, ang tawag po sa kanila, santo. Kaya yung katabi mo, santo yan. Sabi mo sa katabi mo, santo ka pala. Pero kahit saint yan, may pagkakamali pa rin yan. Kaya hindi perfecto po. Hello? Kaya yung mga naghahanap ng mga perfect na church, wala kayong mahanapan. At kung meron ka mang nahanapan, hindi na maging perfect yung church dahil nandun ka na. Hello? Okay, so
Ito po na integrity means you confront problems. Kaya pag dumarating man ng mga problema sa buhay natin, sa buhay mag-asawa, relationship ng anak sa magulang sa anak, o relationship sa mga katrabaho man o sa church natin, ay harapin natin pag nating takbuhan o iwasan. Amen. Maalala ko kasi yung umaawit kaming mga young people, problema ay dumarating, ayaw ko nang pansinin. Kaya sabi ng pastor, mali yan. Yung ayaw mong pansinin yung problema. Problema ay dumarating, kayang-kayang lutasin. So yun tinuro niya. Kaya problema ay dumarating, kayang-kayang lutasin. Dahil pagkasama natin si Kristo, kaya natin. Kahit mabigat man yung mga problema dumarating sa buhay natin. Amen po ba? Okay. Panghuli po dito, the marks of integrity, yung forgiving when you'd rather hold a grudge. Pagpapatawad. Amen. Instead na magtanim ka ng galit o bitterness sa puso mo, anuman yung ginawa niya sa'yo, matuto mong patawarin. Alam mo niyo po yung naipost noon Sister Faith, yung Joy Tanchi na yon. Bigat po yung testimony noon bilang young people na ni-rape ng mga kalalakihan. Hindi lang isa, marami sila. I think 5. Napasakit yun eh. Yung tatay, pastor, talagang nagba-Bible study, tapos uwi ka na lang na malaman mo na ganun nangyari rin sa anak mo. Napakasakit po yun. Painful experience, pati rin dun sa tao. Hello? Pero sabi po niya, natuto siyang magpatawad. Kahit hindi nahuli yung tao, hindi niya nakita. Dahil kung hindi ka po matutong magpatawad, ay talagang ano yan eh. Iyan pa yung talagang magtatanim ka pa ng bitterness sa buhay mo. Pag may nagpasakit sa'yo, kahit kunting bagay lang, nagre-react na. At saka yung buhay mo hindi hahaba. Hindi masaya yung buhay mo. Kaya yung magpapatawad mo, para rin sa benefit mo yan. Amen. Kaya po pag sa atin dito sa church, o saan man sa pamilya natin, o di kaya sa katrabaho, ano man yung ginawa sa yung panluluko man na yan, masakit talaga. Dahil may emotion tayo, lahat tayo may emotion. Hello? Masasaktan talaga tayo eh. Pero yung pala, matuto tayong magpatawad. Ay sabi mo sa katabi mo, matuto kang magpatawad. Ayan. I-release po natin yan. Amen po ba? At ito po ay maran yung kalayaan sa atin. Biro natin ang Panginoon Jesucristo na masakit yung ginawa sa Kanya. Eh. Ikaw ba naman yung walang kasalanan na ginawa? Sasabihin ng daming mga against na sinasabi para ikaw ay mamatay? Mga religious leaders pa naman ang mga ito. Sila pa naman ang nagtuturo sa mga tao, mga salita ng word, ng salita ng Diyos, yung laws of Moses. Pero talagang gusto nilang patayin si Jesus. Talagang nangyari ngayon. Natuwa sila nung mapako siya at mamatay. Pero makita po natin after 3 days siya rin po ay nag-resurrect. At nakita rin natin ang Panginoon talagang wala siyang tinanim na galit sa kanila. Amen. Nung pinapako siya ng mga sundalo, pinagtatawanan, sabi pa niya, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Amen. Kaya ito po na matuto tayong magpatawad. Amen. Naiyak ako sa may video na napanood ko na itong lalaki na to, convict na lalaki, pinatay niya yung anak ng ama. At talagang siya, may sinabi na siyempre yung kaparusahan sa kanya. At nagsalita yung ama, sabi niya, masakit yung ginawa mong pangyayari na yon. Pero pinapatawad kita. At sila'y nagyakapan. Pati yung judge umiyak eh. Pati yung mga lawyers na nandoon. Hello. Kaya masaya yung magpatawad. Amen. Kaya yung bilang mga Kristiyano, totoo yung sabi ni Jesus eh, na matuto pala tayong magpatawad. Dahil kung hindi tayong matutong magpatawad, ang Ama nating nasa langit ay hindi niya rin patatawarin tayo sa ating kasalanan. Amen. Amen po ba? Kaya tayo po, yung ito pong makita natin ng Christianity ay ang daming mga pumapatay sa mga Kristiyano, sa other nations, ay talagang hindi po tinuro doon sa mga Kristiyano na maghiganti kayo, patayin nyo rin sila. Wala eh.
Sinabi ng naituro sa atin, love your enemies. Mahalin nyo yung kaaway ninyo. Amen. So ito po na dito ako magtatapos in summary na yung marks of maturity, telling the truth even when it hurts, keeping your promises, confronting problems, forgiving others when you'd rather hold a grudge. So dito po na sinusundan po natin ng ating Panginoong Kristo. Siya po yung pinaka great example natin. Amen. Na talagang unquestioned po yung kanyang integrity. Kaya ito po ang gusto ng Panginoon na lumakad po tayo bilang isang disciple ng ating Panginoong Kristo. Amen. Nadadapa man tayo, nagkakamali tayo, sumunod pa rin tayo sa Panginoon. Amen. Maging honest tayo, truthful, and dependable po tayo. Kaya dito po mga kapatid na desire po natin yung buhay ng life of integrity sa tulong ng Panginoon. Amen. Pwede bang tayong lahat ay tumayo at i-meditate nga po natin itong message na ating napakinggan. Hindi ko po alam yung buhay ninyo, ikaw ang nakakaalam niyan, o yung pwedeng mga close sa'yo, yung pamilya mo, alam nila yung buhay mo. Mas lalo ang Panginoon. Kilalang kilala ka niya. At ito na sana yung time na sabihin natin makipag-usap tayo sa kanya, Lord, tulungan mo ako sa mga bagay-bagay na ito para maayos po yung buhay ko. Tulungan mo ako, Panginoon. Ano man yung mga kasalanan na gawa ko o yung mga bagay pa na ginagawa ko na parang akala ko normal lang, pero hindi pala. Ayusin mo ako, Panginoon. Amen. Pwede bang tayo pumikit ay kahit sa kunting minuto lang ay makipag-usap tayo sa Kanya. Sabi ko, ang Panginoon ang pinaka-CCTV natin. Kahit sa mga tinatago natin sa ating mga magulang, kaibigan, ay kitang-kita niya. Alam niya. Kilala ka niya. Alam niya yung buhay mo kahit nung nasa sinapupunan ka pa ng yung tiyan ng iyong nanay hanggang sa ikaw ay lumabas. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Lord God. Purify my heart. Cleanse me from my sin. Live within this finer's fire. My
oras na ito, nandito kami po na lumalapit sa iyong harapan. Tulungan mo po bawat isa sa amin. Alam mo po yung mga kainahan namin. Alam mo rin po yung mga strength bawat isa sa amin. Tulungan mo po kami para kami mamuhay ayon sa iyong kalooban. Kami ay lumakad with integrity, Panginoon. Nakagaya ng iyong servant na si David, Panginoon. Oh, hallelujah. Salamat sa iyong salita na iyong nagbabago bawat isa sa amin. Na hindi lang sa iniligtas mo kami, binigyan mo kami ng buhay na walang hanggan. Pero habang buhay pa po kami, nandito pa kami sa balat ng lupang ito, ay talagang sundin ka po namin, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Na hindi po yung mga bagay-bagay na makasisira din sa buhay namin. Hallelujah. Tulungan mo po bawat isa sa amin para maging witness kami, maging ilaw po kami, Panginoon. Para kahit titingnan kami ng aming mga kakilala, kaibigan, ay liwanag po kami, hindi dilim sa kanila, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, muli sa umagang ito. Ikaw po magbe-bless bawat isa nandito sa aming physical gathering. Pati rin po yung nandoon sa kanilang mga bahay-bahay. I-bless mo po sila, Panginoon, kahit sa nasa ibang bansa, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Tiayat yamang ay suti na ayat kada tayo. Kastamat iti parabor niya po tayo sa Kristo, patuloy nga madaka na tayo. Ken ti panakikat kadwa ti Espiritu Santo iso manan ti patuloy nga makikuyog kada tayo. Ket aming anak niya po Diyos ko na dayti. Amen. Amen. Magandang umaga po. You laid down your life that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain.